Sa video na ito, mas pinili ko ang 7.4 volts na lithium-ion battery kaysa 6.4 volts na lithium-ion phosphate battery kasi mas malakas at mas tatagal ito para dito sa ating solar stand fan. Pero sa kalauna, na-observe ko na hindi nag-charge via AC ang fan doon sa lithium-ion battery. Ito ang nangyari. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Naka-green yung charging light ng fan, but actually hindi yan nagcha-charge kasi tinanggal ko yung battery muna. Then makita dito wala siyang battery. Minomonitor ko actually yung voltahe niya, nasa 7.28 volts ito. This is AC, okay? Naka-plug ang fan ngayon sa AC outlet, so ganyan ang voltahe niya, 7.28. okay? Then kung i-on natin ang fan, let's say paikutin natin, bababa yan. You see? Pababa, yan. Nasa 6.8 na lang. Pag ganyan ang voltahe, then nilagyan ko to ng 7.4 volts. Ang mangyayari, hindi halos maka-charge ang fan kahit naka-AC sa baterya. Kasi yung baterya ay 7.4. Ang requirement doon at least 7 volts or at least 7.4 volts. The maximum charging voltage ng baterya is 8.4 volts. Kaya pala, ang tagal maka-charge niya. Walang laman ang baterya kahit nakasaksak ito buong gabi sa AC. Kasi nasa 7 plus lang ang voltahe. Tingnan nyo, i-off ko. Pag off ko, babalik yan, aangat yan sa 7 plus. So, ganun lang siya ang voltahe niya. That is not enough to charge the battery. So, nangyari ngayon, sinacharge ko muna ang battery dito sa aking converter, back boost converter sa aking ATX power supply. Tingnan nyo, nasa 8.4 volts yung ginamit ko na voltahe. Ang charge niya ngayon is nasa 3.785 na. The battery is 5,000 mAh. So expected ko na abot ito ng 5 ampere hour ang charge niya. Dito naman sa aking Akari desk fan, solar fan din ito. Ito yung nilagyan natin dati ng Life PO4 or lithium iron phosphate na baterya na 6.4 volts. Ang nakalagay ngayon sa metro natin, sa multi-tester natin is 7.98 volts. Nakasaksak ito sa AC. So, hindi pa nag-on ang fan. So, yan ang output ng AC, 7.98 volts. It's enough to recharge the 6.4 volts lithium iron phosphate battery here. Okay? Eksakto-eksakto siya. Tamang-tama siya, no? May at least mga 10 volts na gap na siya, na sobra para kaya niyang i-recharge ang baterya nito. Kung i-on natin ang fan, titingnan natin, ha. Yun. Kung titingnan natin ang metro, from 7.98 naging 7.93 lang. So kunti lang yung drop niya pag mag-on na yung fan. Unlike doon sa isa nating stand fan na solar din, yung isa mula 7.2 volts nang naka-off siya, mag-drop siya to 6.8 volts. So malaki kaysa dito, kunti lang. Now, i-try natin ang baterya naman. Open natin. Tingnan niyo ang metro. Ito yung out ngayon ng baterya. Nasa 6.72 yung baterya ngayon. Remember, this is a 6.4 volts. So, fully charged tong baterya na ito. Now, kung lalagyan natin, ilagay natin siya, i-connect natin siya dito sa ating fan. Okay. So, yan na 6.74, 6.75. Na on natin ang fan using the battery now.
nagdo-drop lang siya to 6.57. Di ba? Okay. So, kayang-kaya niya ang fan. Okay, subukan ko na ibalik itong lithium iron phosphate doon sa solar stand fan. Siguro magsa-charge siya kasi ang out doon sa AC is 7.2 volts while ang baterya is 6.4. So, enough yun. Maka-charge siguro na. Then, itong lithium ion battery na 5,000 mAh which is 7.4 volts, try ko ilagay dito. So, titingnan na natin kung kaya pa rin i-charge ng AC nito ang baterya na 7.4. Ang AC output is 7.98. Taas lang ng konti. So, sige lang, try natin para at least matest natin. Although nat-prove natin na ito, hindi siya masyadong malakas doon sa solar stand fan kaysa nito, pero ito at least ma-recharge siya sa AC doon sa stand fan. So dito, lagay ko ang lithium ion battery. This is 7.4. Kailangan akong magdagdag dito ng pang-ipit kasi manipis ang lithium ion. Then, itry natin ang baterya. Pakinggan natin ang sound ng fan. Mas malakas siya. kasi mataas yung voltahe eh. 7.4 volts eh. Di ba? Ilagay ko na dito yung lithium ion phosphate na battery. Sa ngayon naka-AC yan. Tatanggalin ko itong ang AC. Try natin. Ano mangyari? Yan. Baterya na yan. Okay lang naman. Parang walang nangyari oh. Di ba? Tinanggal ko yung AC. Oh, tingnan, na-off na yung charging light dito. So, baterya na yan. Naka-baterya to since 9:20 kaninang umaga. And at the same time, naka-charge siya via solar panel. Now, again, ang ating life or lithium iron phosphate battery ay 8,000 mAh ang charging capacity at 6.4 volts. So meron itong energy, ang baterya niya na 51.2 watt hours. Ang fan ay 17 watts, so 51.2 watt hours divided by 17 watts, nasa 3 hours lang supposedly ang life ng ating battery. So lagpas na tayo ng, nasa 3 hours na tayo, lagpas na tayo ng limit natin, dahil siguro nag-charge ang solar panel at the same time. So, i-check natin ngayon ang solar panel. So, alas 12 na ng tanghali. Check natin ang voltahe dito. Kung ilan siya. Nasa 10.85. Saan nakikita nyo? Nasa 10 volts siya, 10.8. Okay, 10.84, 10.85 ang voltahe ngayon, ang short circuit voltage ng ating solar panel. Nasa baba pa yan, hindi ko yan nilagay sa bubong. How much more kung nilagay ito sa bubong? So, kaya-kaya niya ang pag-charge ng baterya. Ikaso lang, sa AC niya, medyo mababa ang AC nito, ang output ng AC ng fan. So, hindi siya makapag-charge ng maayos sa ating nilagay, sa una nating nilagay na lithium ion battery, yung 7.4 volts. Ang lithium iron na nilagay natin dito, lithium iron phosphate, ay 6.4 volts. Binaba natin, mas pinili natin yung mas baba para ma-charge lang siya sa fan, sa AC ng fan. Kung sa solar panel, walang problema kasi again, kita ko kanina, umabot ng 10 volts ang output ng solar panel natin. Check natin ang battery. Tatanggalin ko lang 6.51. Okay? So kanina pag nang ginamit natin ito, nasa 6.9 siya. Okay? So nagpas pa rin siya sa kanyang rated capacity na 6.4 or yung nominal voltage niya kasi nasa 6.5 siya. Pero kanina nang nilagay natin while fully charged siya, nasa 6.9 volts. Dito naman sa itaas, ang solar panel para dito sa desk fan ay nasa bubong.
yung maliit lang na 5 watts na solar panel ang ginamit dito. So, titingnan natin yung open circuit voltage niya. Check natin. Gaano siya kalakas. Medyo mainit na. Ito siya. 13.05 volts. I hope makikita nyo. That's 13.05 volts. So, kayang-kaya na solar panel ang 7.4 volts na lithium-ion battery na nilagay natin dito. So, angkop siya. As a conclusion, dapat ang gagamitin natin for this solar fan ay yung 6.4 volts na lithium-ion phosphate na merong capacity na 8,000 mAh para tatagal, although hindi siya talagang malakas. By the way, shout out sa ating viewer na si Bitong World Adventure 6658 for calling this out. Sabi ko na sa mga previous videos ko nitong solar fan, talagang mag-i-experiment ako para ma-improve ang performance nito. Na-achieve na natin yung ma-discard ang lead acid battery kasi yung lead acid battery talagang hindi siya tatagal. So, please kung meron pa kayong mga experiences about solar fan, pakishare naman dyan sa ating comment section below. Maraming salamat, bye!